Hello there mga Toros! Welcome sa ating deep dive para sa taong 2026. Titingnan natin kung ano ba yung mga hamon at syempre yung mga gantimpalang naghihintay sa inyo. So isipin nyo to bilang inyong personal na gabay para sa isang taon na puno ng well-balancing paglago. So bilang Taurus, kilala kayo sa pagiging stable, grounded at super practical, di ba? Maaasahan kayo, grabe yung work ethic at may mata para sa magagandang bagay. Itong mga katangian na to, ito yung magiging susi nyo for 2026. Yung kalmado nyong approach, yan yung tutulong sa inyo na harapin lahat ng may sistema. Tandaan nyo yan ha. So, parang dalawang mukha ng barya ang love life na this year. Sa first half, nako, baka may mga clashes, medyo negative yung environment, pero wag magpanic. Pagdating ng second half, doon napapasok yung mutual respect at mas malalim na pag-unawa. So, kapit lang ha. Ito. Napaka-importante nito. For those in a relationship, this is a core test of your patience and your grounded nature. Kasi bilang Taurus, ayaw nyo ng gulo, di ba? Gusto nyo stable lahat. So this will really push you. Pero, at ito ay isang malaking pero, sabi ng mga bituin, kapag nalampasan nyo to, wow, ang ganda ng future na naghihintay sa inyo. Tingnan nyo to. Sa job sector, oo, may mga obstacles sa simula, pero kayang-kaya niyong lampasan yan. Kung nasa marketing and sales ka, grabe, after June, expect an exceptional year. Sa mga may business, steady growth and expansion na nakikita. At sa mga estudyante, this is your year to ace those exams. Siyempre, kasabay ng magandang career, aangat din ang finances. Overall, this is going to be a very satisfying year para sa pera. Pero teka, may catch. Tulad sa love life, may timing din dito. Sa first half, medyo malaki ang gastos. So kailangan talagang magkontrol. Hinay-hinay lang, okay? Pero pagdating ng second half, doon na. Mas paborable na ang lahat. Mas malaki ang gains at mas controlled na ang expenses. Tiyaga lang. So, anong sikreto? Simple lang. Ang susi sa financial success nyo this year ay isang planado at structured na approach. Focus kayo sa long-term goals. Huwag magpadala sa hype. Perfecto para sa inyo kasi natural na sa inyo yung pagiging maingat at praktikal. Gamitin nyo yan. Ito, 4 na simpleng hakbang. Number 1, para sa pag-ibig, try creative activities together. 2, sa career, panatilihing malinis at clutter-free ang workspace mo. Malaking tulong yan. 3, para sa pamilya, isang simpleng remedy ay tanggalin ang anumang malalaking orasyon sa bahay. At 4, maglagay ng rock salt lamp sa timog kanlurang sulok para maklear na yung energy. At heto, isang simpleng tip para sa financial dealings. Kumain ng curd or yogurt bago umalis para sa isang importanteng meeting. Sinasabi na nagdadala to ng coolness at good vibes sa mga usapang pera. Malay mo, di ba?